yung resignation po ng ating pong mga cabinet official, budol lang pala, no? Budol lang eh. Kasi po, eto po, nalalantad na po ngayon na halos dalawa lang yung tinanggal, no? Isa po riyan si Minardo Guevara. Kaya tama po eh. Tama tama yung sinasabi natin, lalo na po yung sinabi ni Baste, na si Minardo Guevara lang naman talaga yung gusto nilang matanggal. Nagkunwari pa pong lahat. Para saan po, Mr. President? Takan-taka talaga ako. Para saan po na pinag-resign nyo lahat kung lahat naman ay i-retain nyo? Lahat naman ni-retain. Dalawa lang po. Di, ang buong akala natin, siguro, siguro, wala rin po, wala rin po silbi yung sinasabi nyo po na kaya nyo pinag-resign sila para tanggalin. Ako sa totoo, no? Paulit-ulit ako napoprostrate kay BBM dahil talagang sukdulan, no? Hindi po simpleng mambubudol eh. Sukdulan po yung pambubudol. Akalain ninyo, mag-resign kayo lahat. Kasi gusto namin, ito yung mga termino niya, dahil nagsalita na yung mga tao, nagpahayag na, dapat makinig kami. Natalo tayo sa eleksyon, ayaw na nila. Dapat pakinggan natin yung mamamayang Pilipino. Ang ganda po ang gandang sabihin, no? Kaya kinakailangan natin na mag-resign, yung pinagre-resign ko na, walang sasantuhin eh. Talagang akala mo totoo. Tapos biglang in-announce po ngayon, halos lahat po ni-retain. No? Halos lahat po ni-retain. Ang tanong ko po, bakit pa kayo nagpa-resign? Para saan po? Lahat po, pati yung mga ang simple lang naman po, performance. Ito po sa mga bago, wag na nating ulitin sila recto. Performance rating. Halimbawa, tourism secretary. Napadami ba ng tourism secretary yung mga turista sa Pilipinas mula sa ibang bansa? Kung umuunti po yung tourism, simple lang po sa akin pag ako po magbibigay ng grade. Department of Tourism. Naparami mo ba yung turista sa Pilipinas? Kung kumonti ang turista, palit na. Di ba? Yung Department of Agriculture. Napababa mo ba yung presyo ng bilihing agrikultura? Partikular yung bigas? Kung hindi, kung sinabi mo na may 20 pesos tayo, subsidized din yan eh. Yung sinasabi niyong 20 pesos, real talk po. Yan po ay ayuda rin. So kung hindi mo pala kaya, palit na agad. Ano pa? Department of Energy. Napababa mo ba yung presyo ng kuryente? Hindi. Palit. Anong performance pa ang gusto nyo? Sinortcut nyo na lang dapat. Tinatanggal ko si Minardo Guevara dahil ayaw niyang ipagtanggol yung mga tauhan ng gobyerno. Napahiya ako. Dahil kinokontra niya yung pagpapakulong. Actually, hindi niya kinokontra. No? Yung sinasabi niya, walang jurisdiction. Therefore, hindi niya ipagtatanggol yung mga tao na nakipagtulungan sa ICC. Yun lang naman talaga, Mr. President. Bakit kinakailangan niyo pang budul-budulin yung mga tao?
Di ba? Paulit-ulit nyo kami binubudol eh. O sige po, natalo kayo nung midterm election. Sabi mo, nagsalita na yung mamamayan. Nakinig ba kayo? Hindi. Parang nyo sinabi, natalo nga kami, ano naman? Ako pa rin ang presidente. Ganun po ang dating, Mr. President eh. Si Jaime, ano sabi ni simple lang bumanat si Baste. Before tong pagpunta ni Jaime, naku, yung mga taga-drum beat ni Jaime Marcos. Ano sinasabi kay Jaime? Si Jaime mag-uuwi kay Pangulong Duterte. Hindi, no? Uuwi na raw si Pangulong Duterte dahil pumunta ron si Jaime Marcos. Isa lang ang tanong ni Basti. Naiuwi ba ni Jaime? Di ba nakakulong pa rin? Wala nang usapan. Alam nyo, Mr. President, buti pa hindi na kayo nagsalita eh, na pinagre-resign nyo. Parang kaya wala po kami, hindi kami na-excite, walang epekto sa amin. Wala na pong epekto ano man ang gawin ninyo, Mr. President, sa mamamayang Pilipino. Hindi na namin kayo makikitaan. Tigilan nyo na po ang pagbebenta ng 20 pesos na bigas, ilan lang po nakikinabang, pero bilyon-bilyon na naman po ang utangin nyo. Bilyon-bilyon na naman utangin para makapagbenta. Kaya itutuloy po yan. Gusto po nila yan. Basta may bibilihin, basta may pondo, tuwan-tuwa lang po. Patuloy, binubudol nyo 20 pesos na bigas. Wala na po naniniwala. Real talk po. Mula po, noon na pa hindi pa kami naniniwala. Sinabi na namin na anong klaseng bakit magpaparesign? Wala talagang direksyon. Dumami ba turista? Kung hindi dumami, tanggal. Napababa pa presyo ng bigas? Kung hindi napababa, tanggal. Paulit-ulit, Mr. President, paulit-ulit nyo kaming binubudol. Okay, punta na po tayo. Dito po. Ito po, ang dami pong nagpapahayag dito. No? Mamaya po may conclusion ako. Optics lang? Opo, optics lang po talaga. Bago nyo sabihan ng kung ano-ano si Senate President. Hindi naman kayo iniinda ni Chis eh. Kami, nanonood lang. Yung mga Duterte supporters, nanonood lang po sa nagaganap. Nagbabakbakan, Chis Escudero versus Dilawan, Kakamping, Makabayan Black. Gigil na gigil. Kanya-kanyang press con. No? Nagmamaktol si Dilima at saka si Ontiveros. Bakit daw i-delay pa? Ang dami nilang sinabi, no? Dinidribble, dinidelay. No? Okay. Si Chis muna sabihin natin. Kung may dapat kayong sisihin, ayon kay Chis, yung mga congressman, dahil November pa ba yan o December, hindi pa nila pinasa sa mga senador. Tapos kung kailan matatapos na, tsaka nila ipapasa. No? Imagine. Tapos maninisi kayo, gusto nyo aksyonan agad. Isa-isay natin ha. Okay. Wala na talagang trial action yan na mangyayari in the sense. Sabi po ni Coco Pimentel, meron lang witness na papaupo sa witness stand, wala pa yan. Wala naman yan kasi kahit sa original plan ni Senate President Escudero, imposible na rin yan mangyari kung sa June 11 uumpisahan.
parang sumusuko na si Coco Pimentel. Hindi na raw talaga, parang sinasabi niya rito na wala ng trial action. Ibig sabihin, introduction lang. Kung meron man pong mangyayari sa June 11, na sabihin, yung introduction lang, uupo tayo bilang impeachment court. Pero wala na raw. Aminado na. Nagsasabi na po si Coco Pimentel na isa po yan sa nagsasabi na pwedeng tumawid pero tatawid lang yan, Coco Pimentel. Mawawalang silbi po yan kasi ang pinagtatalunan ngayon, pwede bang tumawid mula 19th Congress papunta ng 20th Congress? Dalawa lang ang sagot dyan, di ba? Pwede at hindi pwede. Pero bago patawirin, kinakailangan nasimulan muna. Kasi po, 19th Congress nagpasa ng impeachment complaint, di ba? 19th Congress. Ngayon, hindi po pwedeng i-entertain yan ng 20th Congress. Di ba? Kasi dapat, ang usapin lang kung itutuloy ba ng 20th Congress o hindi. Paano itutuloy kung hindi nga nasimulan? So kung hindi yan masisimulan, patay na yan. Dead on arrival talaga. Tama si De Lima. Kaya pa na yung himutok Mamaya po, pagkatapos ko nito, may solusyon ako sa gusto talaga. Yung galit na galit talaga kay BP Sara, ako na magsasuggest ng solusyon para sa inyo. Kasi parang, alam naman natin, kayo din Propaganda din na habol niyo Ano sabi ni Baste? Lahat ito, propaganda lang ni Marcos. Si Marcos, walang project talaga. Kung hindi, magpropaganda lang. Di ba? Wala talaga. Wala kayo may pagmamalaking proyekto, panay propaganda lang. Lahat-lahat. Dito kay BBM. Okay. Ngayon, kayo, Ontiveros, De Lima, Franz Castro, Makabayan Black, kasama to si Serdanya. Propaganda lang din naman kaya kayo naghabol Di ba? Gusto niyo lang gamitin si BP Sara, yung impeachment kay BP Sara, para magpropaganda kayo, magpalakas. Isa-isahin na natin Isa-isahin natin. Ito po, anong sabi ni Franz Castro? Una, tinanong niya, gumaganti ka ba, SP? Tinatanong niya si Senate President kung gumaganti ba sa Kongreso dahil binigay ng Kongreso last day bago mag-recess, di ba? Okay, ngayon ang tanong ni Franz Castro, gumaganti raw ba si Senate President sa Kongreso? Tapos, sino raw yung pinaprotektahan? Malamang hindi si BP Sara. Dahil hindi naman, bakit naman po protektahan ni SP, Senate President, si BP Sara? Malamang ang pinaprotektahan niya, yung mga amo niya. Bakit? Hindi naman na kailangan ng amo niya ng panibagong kontrobersiya. Kilala niyo na yung mga amo niya, di ba? Yung mga taga-Malacanang. Kita niyo si Martin, wala na rin pakialam. Okay, ang punto ko, hindi naman, ayaw naman na ng mga amo ni Chis Escudero na magkaroon pa ng impeachment trial. Alam niyo po kung bakit? Once na magkaroon ng impeachment trial, lalong babagsak yung ekonomiya ng Pilipinas. Totoo po yan. Mag-aalisan lalo yung mga foreign investors dito. At saka ikalawa, nakakahiya. Opo, puro po nonsense ang pinagsasabi ko. Nakakahiya, sabi ni Marcoleta. Bakit nakakahiya? Bakit po nakakahiya? Marirealize ng mga tao, ipapahiya sila ni Marcoleta. Yan ang totoo.
ipapahiya sila ni Marcoleta. Kaya, poprotektahan ni Chis Escudero, mas maganda sa mga amo niya na wag na mag-trial. Dahil nakakahiya po yung mga ibinibintang ninyo kay BP Sara. Okay, ano pa? Eto, di matanggap ni Laila de Lima at Senator Risa Ontiveros ang pagpapaliban ng Senado sa Articles of Impeachment laban kay BP Sara. Dahilan kung bakit ito pinatutsuda ng dating NFAP. Yan. O, kita nyo? Hindi matanggap ni de Lima. Ang tanong, di ba prosecutor ka, de Lima? Anong ginagawa mo? Bakit naghihintay ka lang? Anong inaksyon mo para mapuwersa mo alam nyo, yung kagalingan po ni de Lima, dapat ngayon niya pinapakita. Ano yung ginawa mo, de Lima, para umaksyon na pabor sa'yo si Chis Escudero? Wala. Ibig sabihin, wala ka naman palang power eh. Wala ka naman palang power, de Lima. Pero ang pinakamasakit po na sinabi para sa kanila, sa atin, tuwan-tuwa lang tayo eh. Basta tayo tagapanood lang. Drama lang nila to eh. Ang pinakamasakit po na sinabi ni Chis Escudero ngayon, pagpapasyahan, pagdating po ng June 11, nagbibigay na po ng premise si Chis Escudero eh. Sabi ni Chis Escudero, si Coco Pimentel gusto niyang, sabi niya, matutuloy daw. Pwede raw itawid. Marami rin nagsasabi hindi pwedeng itawid. Kasi tapos na po ang question kung tatawid ba o hindi. Hindi nila, yung ayon po sa anong tawag dito, timeline, maubusan po sila ng tatawid at tatawid po talaga. Kasi sa pagbabasa ng, alimbawa, natuloy yung pagbabasa. Alimbawa, June 11, babasahin na yung Articles of Impeachment. Magkukonbine na sila bilang impeachment court. Tapos babasahin na yung complaint. Ngayon, etong complaint na to, bibigyan si BP Sara ng kopya. Tapos, after 10 days, sasagot si BP Sara. So, June 11, hindi pa kagad mabibigay yan. Siyempre, nag-convene pa lang sila eh. Bibigyan mo siguro, pagkalipas ng 1 araw o 2 araw, magbibigay ka kay BP Sara, di 30 na, June 13. Plus 10 days, pag na-receive, di June 23 na. Wala na, hanggang June 30 lang po sila. Wala na po talaga time ang 19th Congress para magpag-usapan. Di ba? O ngayon, eto ngayon, tapos sabi ni Chis, 20th Congress na yung magpapasya kung papayag sila na yung impeachment galing sa 19th Congress ay pag-usapan pa nila. Pero ang pinapahiwatig ni Escudero sa July 11, pag may nag-motion, halimbawa, may nag-motion sa June 11 na sabihin na, bakit pa tayo magko-convene ng impeachment court kung hindi naman nating matatapos? Di wag na tayo mag-convene. Halimbawa ako, senador. Yung dating senador to, hindi pa kasama sila Marcoleta. Halimbawa, si Lito Lapid, halimbawa, sabi ni Lito Lapid, dahil kapos na po tayo sa oras, I move na wag na po nating ituloy. Let the 20th Congress convene as a impeachment court. Sila na po ang magpasya kung sila. Kasi wala na rin tayong oras eh. Practically, hindi na natin ito matatapos. Pagpapasyan, baka magsayang lang tayo. I second the motion. Magbobotohan ngayon.
At pag nanalo po yung wag nang mag-convene as court, wag na mag-convene bilang impeachment court, hindi na sila mag-impeachment. 20th Congress na. Sa July na sila. Naintindihan po natin. Yan po yun eh. Masasaktan na naman sila. Pag nasaktan sila na nasaktan, wala naman silang kakayang gawin dahil wala naman talaga silang tunay na lakas. Dahil sa totoo lang, Duterte lang ang sakalam. Dahil sa totoo lang po, Duterte lang po ang tunay na may kakayahan na makapag-rally ng malakihan. Duterte lang po ang tunay na may mga tao ngayon. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.